Okay, let's solve this. Determine the x, y, and z components of force F which is equal to 900 Newton. So, base dito sa given na figure, so ito yung force F. No? So, as you can see, itong force F na to, yun nga yung magnitude niya ay 900 Newton. And yung line of action niya, no, ay mula dito kay point A, no, papunta dun kay point B. And obviously, this is in 3 dimensions. Okay, so as you can see, meron tayo ditong x-axis. Okay, meron tayo ditong y-axis. And meron tayo ditong z-axis. Okay, again, this is in 3 dimensions. So, ang pinapadetermine sa atin is yung kanyang spatial components or x, y, z components. Okay, to determine itong components na ito, so ito yung mga kailangan natin, no? To determine the x, y, and z components, of course, kailangan natin yung magnitude mismo ni force F, which is yung 900 Newton. Okay, and then kay Fx, kailangan natin yung x distance. Kay Fy naman, kailangan natin yung y distance. Yung sa Fz naman, kailangan natin yung z distance. Ano yung x, y, z distance na yan? Yan yung x, y, z distance nung line of action nung force natin. Okay, paano natin i-determine yan? Ito lang. No, to determine the x distance, kailangan natin ng coordinates, no? It will just be x2 minus x1. Yung y naman, y2 minus y1. Yung z distance naman, yan ay z2 minus z1. Ngayon, ano tong x1, y1 at z1 na yan? Yan yung coordinates nung tail, nung line of action nung force. So, as you can see, yung coordinates nung tail nung force F natin is actually itong point A. So, kailangan nating i-determine kung ano yung coordinates niyang point A na yan. Yan yung magiging x1, y1, z1. And yung x2, y2, z2 naman, ito yung coordinates nung tip nung line of action ni force F. So, yung tip nung line of action ni force F ay nandito, kay point B. So, kailangan din natin alamin yung coordinates na itong point B na to. And yun yung magiging x2, y2, z2. Now, after mo ma-determine yung x, y, z distances na yan, you have to solve for the total distance d. Yung total distance d, it will just be the square root of x square plus y square plus z square. Wherein yung distance d kasi niyan, gagamitin mo rin nga yan dito, no, sa pagkuha ng fx, fy, at saka fz. Yan yung denominator, no, dito sa lahat ng pagkuha ng fx, fy, at fz. Okay? So, ganun lang yung gagawin natin. So, ang una nating gawin, kunin natin yung coordinates ng dalawang points ng line of action ni force F, which is yung point A at saka point B. Mag-start tayo dito kay point A. So again, yung coordinates na kailangan natin, x, y, z. Okay? So, sunod-sunod dapat yun ha, yung pagkakasulat natin ng coordinates. So, yung x natin, okay, ito yung pa-forward or backward in this case. Yung y-axis naman natin, ito yung pakanan or pakaliwa. Yung z naman, ito yung pataas or pababa. Okay? Sige. So, mag-start tayo dito kay point A. So, para hindi ka mahirapan, no, na alamin kung ano yung coordinates niya, tuntunin mo, no, kung paano siya nakarating diyan, no, mula doon kay origin. Yung origin niya kasi, okay, nandito yung kaniyang origin. Okay? Yung coordinates dito kay origin ay definitely 0, 0, 0. Tama? Okay. Now, mula dito kay origin, paano tayo nakarating dito kay point A? So, as you can see, siya ay umabante. Tama, umabante siya ng ilan? 2 meters. Tapos, siya ay umangat. Umangat siya ng ilan? 4 meters. So, para siya ay makarating dito kay point A. So, again, siya ay umabante at umangat. O ngayon, i-analyze mo alin dyan yung x, y, at z coordinate na itong point A na to. Okay, yung x coordinate niya, yan yung pag-abante niya. So, ilan yung inabante niya? 2 meters. At may sign convention din na kapag paabante, positive. Kapag paatras, negative. So, ito ay paabante. So, ito ay positive 2. Okay, yung kanyang y-coordinate naman, ito yung kanyang i-move ng either pakanan or pakaliwa. But as you can see, no, para makarating tayo kay point A, hindi naman tayo kumanan or kumaliwa. 'Di ba? Umabante lang tayo tapos tumaas. So, ibig sabihin, yung y-coordinate niya ay 0. And then, para naman doon sa kanyang z-coordinate, yung z-coordinate, ito yung inangat niya or ibinaba niya. So, as you can see, para makarating tayo kay point A, siya ay umangat.
Okay, umangat siya ng 4 meters. So, yan ay paangat, so positive. Pag pababa, negative. So, ang kanyang z-coordinate ay positive 4. So, itong mga nakuha natin na ito ngayon, ito yung ating first coordinates. Okay, so ito yung x1, y1, and then z1. Okay, so alamin din natin kung ano yung coordinates ng point B natin. So, yung point B natin ay nandito. So, tuntunin mo muna kung paano siya nakarating dyan sa point B mula doon kay origin. So, paano siya dyan nakarating? So, siya ay umatras. Tama? As you can see, umatras siya ng ilan? Ito yung inatras niya. 2 meters. Tapos siya ay nag-move pa kanan hanggang sa makarating siya dyan kay point B. So, ilan yung minove niya pa kanan itong 7 meters na to? Tama? O, ngayon, analyze mo yung mga magiging coordinates. So, yung x-coordinate ng point B, it will be yung inatras niya. Okay, since siya ay umatras, big sabihin negative yun. So, yun ay negative 2. Okay, yun yung inatras niya, no? 2 meters. Tapos, yung y-coordinate niya naman, yan yung ikinanan or ikinaliwa niya. In this case, si point B, di ba, mula kay origin, siya ay kumanan. Kumanan siya ng ilan? 7 meters. So, kumanan siya, ibig sabihin positive. And then yung z-coordinate niya naman, as you can see, itong point B na to, hindi naman siya umangat or bumaba. So, ibig sabihin, wala siyang z-coordinate. So, ang z-coordinate niya ay 0. So, ito na yung coordinates ni point B. Okay, so itong coordinates ni point B, ito ngayon yung second coordinates natin. Ito yung x2, y2, and z2. Okay, so kompleto na yung coordinates natin. Pwede na natin i-determine ngayon yung x, y, at z distances. Okay, mag-start tayo kay x distance. So, para kay x distance, yan ay x2 minus x1 lang. Okay, diretso na natin. Ang x2 natin ay negative 2. Ang x1 natin ay positive 2. So, it will be negative 4. Okay, ang ating y distance naman, it will be y2 minus y1. Ang y2 natin ay 7. Ang kanyang y1 naman ay 0. So, ito ay 7. And then, ang z distance naman natin, z2 minus z1. Ang z2 natin ay 0. Ang ating z1 ay 4. So, ito ay negative 4 din, no? Okay, so mula dito, pwede na nating i-compute ang ating distance d. Ang distance d natin, square root lang ng x square plus y square plus z square. So, it will be square root ng negative 4 square plus 7 square plus negative 4 square. Okay, pindot natin sa calculator. So, it will be square root of, kahit di ko na ilagay yung negative, no, kasi magpa-positive lang din yon. So, square root ng 4 square plus 7 square plus 4 square. Okay, so ang distance d natin ay 9. So, our distance d ay 9. Okay, now that we have the x, y, z distance, saka yung total distance d, pwede na natin i-compute, no, yung kanyang x, y, z component. Start tayo sa x component ni force F. Okay, it will just be the magnitude ng force F, which is 900 multiplied by a fraction wherein yung nasa ibabaw, ito yung x distance. Yung x distance natin ay negative 4. Now, sa pagkuha ng components, i-absolute value mo siya. Yung negative sign na yan, ini-indicate lang niyan kung ano yung direksyon ng x component ni force F. So, kung siya ay negative, take note, ang x yan ay pa-forward or backwards. Ibig sabihin, yung x component ni force F natin, paatras, no, kung negative siya. Anyway, so, i-absolute value mo yan. So, that will be 4. And then, yung total distance din natin ay 9. Okay, pindutin natin ito sa calculator. Okay, ang lalabas ay, so, 900 times 4 divided by 9. Okay, this will be 400. So, this is 400 Newton. Okay, para dun sa x component F. Para naman sa y component ni F, it will be 900 multiplied by a fraction. Yung nasa ilalim, matik yung distance d. Yung nasa ibabaw niya is yung y distance. So, yung y distance natin ay 7. So, this will be equal to, okay, so palitan lang natin ng 7 ito. Okay, so this will be 700 Newton. And then lastly, para sa ating z component, again, this will just be 900
multiplied by a fraction, distance d yung nasa ilalim, yung nasa ibabaw is yung z distance niya, which is also positive 4. Absolute value yun, ha? Okay, so ang value din nito ay 400 Newton. Now, again, for the x component, as mentioned kanina, ibig sabihin ng negative sign doon sa x distance niya, siya ay pa-atras. No, true enough, yung line of action din talaga ni force F, di ba pa-atras naman talaga siya? And then doon naman kay y component, since positive yung y distance niya, di ba? So, positive yung y component niya. Ibig sabihin, di ba yung y, yan yung pakanan or pakaliwa? So, ibig sabihin, yung y component ni force F ay pakanan. True enough, yung line of action ng force F natin, pakanan naman talaga. And then, para dun sa kanyang z component, so negative din yung kanyang z distance. So, ibig sabihin, no, since yung z axis kasi yan yung pataas or pababa. So, kung negative, ibig sabihin, yung line of action ni force F ay pababa. No? True enough, yung line of action ni force F pababa. Okay, anyway, so ito na yung mga pinapahanap na components, okay, ni force F. Ito yung kanyang X, Y, at Z components. Okay, that's it.